Nakatutok ngayon sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino at mga nakatatanda ang programang inilatag ng DSWD sa pagsisimula ng ASEAN Socio-Cultural Community ngayong araw. Ayon sa ahensya, pantay na oportunidad at social protection mechanism ang isa lang sa pinagtutuunan nila ng pansin. Alamin ang kabuuan ng balita mula kay Criza Lopez. Sa pagsisimula ngayong araw ng ika-35th ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development Chairmanship, nakatakdang ilatag ng ahensya ang mga inisyatibo at programa ng pamahalaan na sentro ang pagpapatatag at pagpapalakas ng pamilyang Pilipino maging ng mga kabataan. Our chairship places strong emphasis on promoting family resiliency, youth empowerment, and the inclusive development of marginalized and vulnerable sectors, advancing a truly one ASEAN, one response region. Sa temang Rise ASEAN, ibinahagi ni DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene B. Dumlao ang ilang mahalagang paksa na ilalatag ni Secretary Rex Gatchalian kasama ang iba pang lider mula sa Southeast Asia. Una sa mga nais bigyang diin ni Secretary Gatchalian ang mga programa at inisyatibo na nagpapatatag sa pamilyang Pilipino. Ayon kay Dumlao, nais ng DSWD na isulong ng tanggapan ang pagiging matatag ng bawat pamilya sa pamamagitan ng pagpapabuti pa ng mga social protection mechanism, pagbuo ng mga programa at polisiya na makapag-aambag din sa ASEAN region sa muling pagbangon ng isang pamilya pagkatapos ng krisis. Be promoting the establishment of the ASEAN Network for Family Development because we truly recognize that family is the basic unit of the society and it plays an integral role in nation building. Nais din isulong ng DSWD ang pagiging inklusibo para sa mga senior citizen o ang silver aging, katulad ng pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga ito. Para sa mga kabataan, nakatakdang talakayin ang digital resilience sa sektor habang kalakip ang proteksyon at interes ng mga ito. We wanted to focus on the silver economy through a regional action framework. Now, with respect to the youth, we understand that a lot of them are already focused on using digital technology. So we wanted to promote opportunities that will pursue digital resilience at the same time protecting their rights and interests. Sa ilalim pa rin ng RISE agenda, nais pag-usapan sa forum ang emergency response at multilateral support sa ASEAN. Because we wanted to continue and strengthen our interregional cooperation, especially during disasters and emergencies. Giit ni Dumlao, tinitingnan ito ng ahensya bilang oportunidad para i-promote ang RISE agenda na layon ding makapag-ambag sa ASEAN region. Pagkatapos ng 3 major meetings sa buong linggong ito, inaasahan na mayroon ng outcome documents na naglalaman ng framework tungkol sa emergency response, family resilience, and youth empowerment. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.